Isang magbalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning. Good morning. Pwede ba natin batiin ulit yung katabi natin na magandang umaga? Hindihan po natin sila. Yan. Welcome po sa welcome po sa gawain ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan po si Lord sa umaga po na ito? Si Lord. And we are excited po to study the Word of God this morning. And salamat lang po kasi kanina habang nag-worship tayo ay napakasarap pong magpuri sa Panginoon. We feel the presence of the Lord and wala pong katulad yung pagsamba po sa Panginoon. It is a blessing po talaga na nakadalo tayo every Sunday para ma-experience natin yung sama-samang presensya po ng Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Okay. Hello. Dito muna. And let us pray po muna. Taas po natin kay Lord yung message po natin this morning. Father God, we thank you, Lord, for this freedom to worship you, to express our faith, Lord, our worship, our thanksgiving. Lord, we ask, Lord, this morning, O God, for your guidance, for your wisdom, O God, for your power, O God, na umilos, Panginoon, sa bawat isa po sa aming Panginoon. Through your Word, O God, living Word, Father God. Speak to us personally, powerfully, Father God. And guide your servant, your messenger, Father God, Lord, na may bahagi ko po ito, Lord, ng malinaw at bawang katotohanan ng gagaling po sa inyo yung salita, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, nagilain ka. Salamat po. May the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to you, my Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord ulit po. Okay na? Okay. Dinig na po? Okay. Kasalanan ko po. Sorry, hindi ko na-share. Ngayong umaga po ay series break po natin. Series break, ibig sabihin, magpapahinga muna tayo doon sa ating pag-aaral po sa aklat po ng Hebreo. And like I said po, ay mag-aaral po tayo ng ibang topic po today. And my plan po is to share a very light messages lang sana, yung medyo magaan lang yung message. But as I study this topic po, ay medyo may kabigatan pala yung ating topic. Okay, yung topic natin ngayon is God and Government. No? God and Government. Bakit may kabigatan? Kasi if you see what is happening today, no, ang bawat tao po, ang bawat Pilipino ay may kanya-kanyang side, no, side of opinion pagdating po sa gobyerno. Okay, merong kanya-kanyang side of expressing, no, their opinion po. Merong iba na very expressive, they voice out talaga yung kanilang mga kaisipan pagdating po sa gobyerno. And iba naman, very silent lang, walang masyadong, especially ngayon, di ba, iba, very loud sa social media, iba naman, parang tahimik lang. And ang tendency minsan kasi, ay, pwede nating i-judge yung isa't isa, ay, bakit ito, ang ingay naman, napakaingay naman ito, very expressive naman ito pagdating sa gobyerno. And iba naman, kung ikaw naman ay medyo expressive ka, sasabihin mo, ay, bakit siya yung iba, parang tahimik, parang wala silang pakialam. Di ba? Kaya, yun po yung nangyayari. But as Christian po, ano ba yung dapat natin gawin pagdating po sa government po natin? And this issue po, this topic po is very timely kasi sa panahon natin ngayon, sa mga issues sa ating bansa. And in this coming election din po, okay? Meron pong parating tayong election sa May, no? Kanina nga po, pagpasok ko po dyan sa TY, ang daming tao. Akala ko, ang daming nag-welcome sa akin. Na, ganun sila. Nakarating ko lang, saya naman . Pero ano pala, si Mayor pala pupunta dapat tayo. Pero, yun po, ang tao po kasi, tayo, I don't know sa ibang bansa, pero sa ating, sa bansa natin, merong kanya-kanyang way of response sa government. Yung una, may mga fatalistic. Ano yung word na fatalistic? Fatalism. Yung bang, para bang wala ka na nakikitang pag-asa sa gobyerno. Ay, yung government, wala nang pag-asa yan, magbago yan. Talagang
masama na yan, corrupt na yan. Ganon yung kaisipan. Kaya punta na lang ako ng bundok, tapos doon na lang ako manirahan. Yung tawag po doon ay fatalism, no? Or fatalistic. Pero namang apathetic. Yung apathetic naman is walang pakialam. Wala akong pakialam sa mga nangyayari sa paligid ko, sa government, or sa bansa namin. Dito lang ako, busy ako dito sa ginagawa ko, sa paglalaro ko, or sa trabaho ko, wala akong pakialam. Pero, meron ding enthusiastic, no? Enthusiastic, very active naman pagdating sa gobyerno, pagdating sa government. Pero, tayo, I hope tayo enthusiastic tayo bilang isang Christian po, no? In a godly manner, in a godly way, no? Alam niyo po, ako po, nung ako po ay naging Kristiyano, especially naging pastor, ay para bang tinamin rin sa akin ng Diyos sa puso ko na mahalin po ang bansa, no? Kasi parang nakita mo, no, ang Diyos kasi ay kumikilos siya personal sa atin, individual. Pero ang Diyos din po ay kumikilos siya nation. No, ang Diyos, throughout the history of the Bible, ang Diyos po ay may pagkilos sa bawat individual. Meron din siyang pagkilos in nation, transformation po, kung mababasa niyo po ang Bible. Kaya, so, ayan na, di ba? Okay, dito na kayo. Ayan. Ano po yan? Commercial. Meron pong tatlong institution na tinatag ng Diyos sa Biblia. Una po is yung family. No? Sa Genesis chapter 2 verse 24, sabi dyan, iyan ang dahilan na iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Okay, padaanin muna natin. Mukhang mahaba eh. No? Sakto naman talaga ang topic natin ngayon. No? May gumalang talagang... okay. Now, sabi, ang Diyos po ay ang nagtatag ng pamilya. Alam natin, no? Number one institution ay ang pamilya. The smallest unit of the society. Sabi nga po. And tayo po ay kabilang po sa family. Pangalawa po is yung government. No? Yung gobyerno. Pangalawang institution is yung government. Sabi ng Genesis 9:6, ang sino mang pumapatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos sa kanyang kawangis. Ginawa ng Diyos na kawangis niya. Now, yung verse na yan ay hindi po ini-emphasize yung sinong papatayin din. Kundi ang verse na yan, ang ini-emphasize po dyan is yung sanctity of life. No? Na dapat ang buhay ng tao ay sagrado at dapat pahalagan. At ang gobyerno po ay tinatag ng Diyos para mapahalagahan po ang sanctity of life, yung bawat buhay ng tao. At ang pangatlo po ay the church, no? The church. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 20, the church was built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Tatlong institution po yan. And amazingly lang, kasi lahat tayo ay kasama dyan. Sino dito kasama sa pamilya? Okay. Hallelujah! Okay na. Sa government, tayo po, kabilang tayo sa gobyerno. Pangatlo is yung kabilang tayo sa simbahan. Either ikaw ay anumang religion, ikaw po ay kabilang sa isang simbahan. Now, itatag natin dito, okay? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 19, hindi lang na-edit, no? Sabi dyan, so now you Gentiles, speaking to us, are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all God's holy people, referring to the Israelites. You are members of God's family. Ang sabi ng Bible sa atin, we are citizen of heaven. Tayo daw po ay meron daw tayong citizenship sa kalangitan. We are belong to God's holy people. Kaya yun po yung natin, yun po yung foundation natin. Paano ba natin titignan yung ating paninirahan dito sa bansa natin? Dapat tingnan natin as Christian, ako ay isang citizen ng langit.
citizen ako ng Kingdom of God. Kaya po, pag ikaw ay Pilipino, ikaw ay Filipino citizen, at kung ikaw ay Christian, ikaw ay Christian citizen, heaven citizen. Dalawang citizenship ang kabilang mo. Pag senior, tatlo. Senior citizen, no? Mapalan ang senior citizen kasi may discount, no? Sa gamot, sinanay nagbiyahe, may discount na sa ticket sa airplane, no? May discount, may privileges po ang senior citizen. Now, titignan natin, ano ba yung dapat kong ikilos? Ano ba yung dapat kong sabihin? Ano ba yung dapat kong i-voice out sa dito sa gobyerno o dito bilang isang mamayang Pilipino, no? Kaya tinignan natin, we should act like God's people, no? God's citizen, no? A heaven citizen. Okay? Amen ba? Sino ba dito ang kabilang sa citizen ng heaven? Amen. Okay. Now, tatlong bagay po, tatlong tanong ang sasagutin natin about government today, no? Tatlong tanong. Okay, ito yung tanong, no? 3 important questions about government, no? About government. Number 1 po is, what does the Bible say is the government primary role? Ano ba yung primary role? Tungkulin ng gobyerno. Diyan sinasabi ng Bible. Ano ba sinasabi ng Bible dyan? Pangalawa po is why we should submit to the governing authorities. Kasi yun po yung nakasulat sa Bible. And then pangatlo is when is it okay to disobey governing authorities? Kailan ba? Pwede pala yun, no? Na lumabag ka, mag-disobey ka sa governing authorities. Okay, number 1 question po. Okay, what does the Bible say is the government primary role? Okay, basahin natin yung Romans chapter 13, 1, 2, and 4. Sabi dyan, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan hindi mula sa Diyos. Okay, nakita natin, no? Ang bawat authority daw po ay mula sa Diyos. Lahat ng nakaluklok na otoridad ay iniluklok po ng Diyos. At ang sabi dyan, at ang mga kapangyarihang umiiral ay tinatag ng Diyos. Kaya ang lumalaban sa may kapangyarihan ay sumasalungat sa itinatag ng Diyos. Grabe, no? At ang mga sumasalungat ay tatanggap ng hatol sa kanilang sarili. Sapagkat siya'y lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Okay, nakita natin dyan. Ano ba yung role ng government? Tinatag pala ng Diyos ang gobyerno, ang mga authority, para sa ikabubuti ng mga tao. Ngunit, matakot ka kung masama ang ginagawa mo. Sapagkat may dahilan ang pagdadala niya ng tabak. Siya ay lingkod ng Diyos upang igawad ang puot ng Diyos sa gumagawa ng masama. Bago pala ako magpatuloy, no, ang simbahan po ay non-partisan po ang simbahan. Ibig sabihin, wala pong pinapanigan na partido or politiko ang simbahan po. Kaya po, hindi po tayo pwedeng dito sa simbahan mag-promote ng anumang political parties, no? Merong iba, pero dapat po ang simbahan po ay manatili na nasa gitna po. Kasi po, ang simbahan po ay ang pinaka-final authority pa rin ay ang Diyos. At saka sometimes, minsan, ay nagkakaroon ng conflict din po pag tayo po ay pumapanig sa isang partido. Alam niyo bakit? Kasi hindi naman tayo lahat dito pare-pareho ng gustong iboto. Tama po ba? Tama ba? Eh, by the way po, malakas ba yung ang tawag dito, yung manok ninyo? Or gusto nyo, either malakas ba yan o hindi, kanya-kanya po tayong pili ng iboboto po, ayon po sa ating conviction. Pero sabi nga po, may nabasa ako nung post sa Facebook sino man manalo,
is ang asawa mo pa rin ang masusunod. Okay. Okay. Kaya ganun talaga, no? Pero, tingnan muna natin yung ano po. Salamat sa Lord kasi medyo tumahit. Meron pa bandaran? Okay, meron ba? Naku, bibilisan mo na. Okay. Ito po, no? Yung context po ng Romans chapter 13 is, ito po ay sinulat ni Pablo doon sa mga taga-Roma. At during this time po, alam natin na ang emperor po dito ay si Emperor Nero. At si Nero po, bilang emperor po sa kanila, kasi that time po ay ang naghahari po ay ang Roma. Kumbaga yun yung house of power that time. At yung emperor ay tinuturing po na lang Diyos yan. Sinasamba nila yan. Kaya Lord yan, Lord sa kanila yung emperor na yan. And then si Nero po ay isa po siyang ay isa po siya yung para bang hindi mabait na emperor, no? Cruel, masamang emperor si Nero. Alam niyo po, si Nero po mahilig po siya ng yung parang yung nangangabayo, nangangaruwahe paggabi. At ang ginagawa niya, dahil madilim, kumukuha siya ng Christian, sinasabit niya, no? At ilalagyan niya ng tar, yung pang paapoy, sinisindihan niya para maliwanag yung dadaanan niya. Ganun po siya kabait, no? Si Nero, ganun yung ginagawa niya sa mga Christian dati. At ang ginagawa pa niya, kasi that time, they believe that yung may nasunog ng partido sa Roma, at inano niya po sa mga Christian, no? Sinabi niya, ang mga Christian ang gumawa noon. Kaya naman talagang tinutusik po ang mga Kristiyano that time. Inuusik talaga sila. Kaya itong si Nero talaga, medyo may parang hindi po tama ang pag-iisip nito. Pero ang sabi po ng Bible, no? Sabi ni Paul ay magpasakop daw po sa may kapangyarihan. Di ba? Kung ikukumpara natin yung leader natin ngayon at yung dati, parang masama talaga yung dati. Pero ang sabi ni Pablo, magpasako po. At binuhin niyo po, si Nero lang naman ang nagpakulong kay Pablo. At si Nero lang naman ang nagpapugot ng ulo. Tapos sabi niya, magpasakop daw po tayo sa gobyerno. Di ba? Bakit daw? Kasi ang gobyerno po ay inalaga po ng Diyos. Na, titignan muna natin, no? Merong dalawang function ang government. Itatag muna natin yon. Okay, the twofold function of government, which is to protect and to punish. No? Para mag-protect, ang gobyerno po ay tinatag para proteksyonan ang mamayan ng kanyang sinasakupan at to punish, to execute, to implement justice. And yung punishment, kaya nga sabi kanina, pag masama, pag mabuti ka naman na mamamayan, huwag ka matakot. Pero pag masama ka, doon ka matakot kasi ang gobyerno, sila yung mag-i-implement ng punishment. Now, tignan natin, sa Bible, throughout the Bible, God uses government leaders to accomplish His purpose. And even po, kahit yung mga bad leaders, yung mga masamang leader, for example po, God used pagan rulers like Nebuchadnezzar and Darius. Diba si Nebuchadnezzar, siya lang naman yung nagsunog doon sa temple ng Jerusalem, pero ginamit siya ng Diyos. Alam niyo po yung sabi ng Bible about kay Nebuchadnezzar? Si Nebuchadnezzar daw po ay servant ng Diyos. This is my servant, ang sabi ng Pero masama siyang hari, masama siyang emperador. And then God used imperfect rulers like David and Solomon. Ibig sabihin, itong mga tao na to, hindi sila perfecto, pero ginagamit sila ng Diyos to accomplish God's purpose. And number 3 po, God used rulers to discipline His people or to seek spiritual revival. Kaya, ang bawat namumuno po ay
tao man ang nagpili, nag-elect, pero may pahintulot pa rin ng Diyos sa mga nakaluklok po sa atin. Okay? Tama ba? Every election, di ba, para minsan, kung ikaw ay talagang grabe yung iyong passion about government, parang nainis ka, bakit talo, ganyan, di ba? Pero ano niyo po, kahit talo or hindi mo man gusto yung nakaluklok, meron pa rin pahintulot ng Diyos yan. And let us pray, no, na sino man ang ilalagay ng Diyos, nakalagay sa gobyerno, ay gamitin sila ng Panginoon to fulfill God's purpose. Ibig sabihin, matuwid man ang nakaluklok sa gobyerno o hindi man matuwid, let us pray for them na gamitin sila ng Diyos to fulfill God's purpose. Actually, ang buhay naman natin ay hindi naman nakasentro sa atin lang, kundi nakasentro dapat doon sa panukala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya lang naman tayo nagagalit kasi parang mayroon tayong hindi nagustuhan eh. Pero let us pray, especially sa mga pangyayari po ngayon. No, let us pray na i-fulfill ni Lord yung kanyang purpose sa bawat nangyayari po sa ating bansa po ngayon. Amen? Kaya po, if all Christians, alam niyo po, if all Christians magpipray sa government, alam niyo po, may malaking gagawin ng Diyos. No? May malaking gagawin ng Diyos para sa ating bayan. Amen? Kaya nga po kanina, habang umaawit tayo, parang talagang naluluwa ko sa kasi ramdam mo bilang isang Pilipino ano yung mga nangyayari sa atin kaya let us be united po to pray for our nation. Okay? Sabi dyan, God is providentially involved in the appointment of authority. Tingnan niyo po, sabi ng Daniel chapter 2 verse 21, siya ang nagbabago ng panahon. Siya ang nagpapasya kung sino ang maghahari at siya rin ang nag-aalis sa kanilang trono. Amen? Amen ba? Kaya kampante tayo. No? Kampante tayo. Kanina nga, habang umaawit tayo, no? Habang nagpipray, parang sa puso ko, sabi ko, Lord, napakaliit lang ng boses namin bilang isang liit lang ng boses ko para sa bansa na to Yung simbahan, pag nananalangin kami, pag meron kaming gustong mangyari, napakaliit lang ng boses namin. Pero alam niyo po, ang encouragement ngayong umaga, meron man tayong maliit na boses para sa ating bansa, pero meron tayong malaking Diyos. No? Meron tayong malaking Diyos na pwede pong gumawa ng kanyang plano po para po sa ating bansa. Kasi nga po, siya po ang nagpapasya, no, kung sino iluluklok at siya rin po ang nagpapasya kung sino ang iaalis. Sabi ng Bible, ang isipan ng hari ay parang ilog na pinapadaliw ng Panginoon saan man naisin. Kaya yan po ang sabi ng Bible sa atin, no? Ano yung primary role ng ating gobyerno? They are ordained by God to protect and to punish. Okay? Kaya nga po, ang justice system ng ating bansa, kung makikita niyo po, medyo naka-align naman sa Bible Tama? Kaya nga po, salamat din sa Diyos. Kasi meron tayong mga, boses din sa ating national government. Pag merong mga issue na tawag dito, hindi sang-ayon sa moral conviction natin, godly conviction natin, salamat kasi merong lumalaban din. No? For example po, sa pagpasa ng yung LGBTQ rights, di ba? Merong lumalaban din po. Okay? At saka yung divorce, meron din po lumalaban. Salamat sa Panginoon. Actually, Pilipinas na lang, di ba? Ang hindi pa nagpapabatas ng divorce. At minsan kasi, ang ginagawa kasi natin, ginagaya natin yung West, no? Ginagaya natin ang ibang bansa. Kasi, alam mo naman, ang Pilipino ay
magaling manggaya, di ba? Ganun tayo eh. Kung ano yung uso, ginagaya natin. Pero salamat po kasi ay this nation po is meron pa rin lumalaban. Meron pa rin godly voices po sa atin. Pangalawang tanong po is, why should we submit to the governing authorities? Bakit tayo magsasubmit? Tingnan niyo po ang sabi ng Bible sa atin. Everyone, okay? Everyone. Ibig sabihin, lahat ng tao. Lahat daw po tayo must submit to governing authorities. Lahat daw po ng tao ay dapat mag-submit sa governing authorities. Either gusto natin yung nakaluklok or either hindi natin gusto mag-submit tayo. By the way, huwag na natin tignan sa gobyerno, pati sa school, pati sa trabaho, pati sa church, pati sa family, may mga tinatag ang Diyos na dyan, authorities sa bahay. Sino ang inilatag ng Diyos na may authority? Sino? Okay. Ang magulang, tama? Okay. Yung magulang, yung tatay sa kananay. Sa simbahan, ha? Di ba? Meron tayong pastor, meron tayong church leader sa simbahan na itinatag ng Diyos. And then sa government, meron din, no? Sa school, meron din teacher. No? Sa trabaho, meron din tayong mga bosses, mga aamo din, na minsan ayaw natin, pero sila po ay tinatag ng ating Panginoon. And then sabi dyan, everyone must submit to governing authorities for all. Lahat daw po, all authority comes from God, and those in positions of authority had been placed there by God. Ang Diyos daw po ang nagtatag lahat ng authority. For example, ikaw ay for example, meron kang position sa trabaho. Tama? May position ka sa trabaho. Wala, may manager ka sa trabaho. Pero paglabas mo ng company nyo, meron ka ng authority na pwedeng pagpapasakupan. For example po, ikaw ay manager sa trabaho mo, pagpasok mo sa SM, okay? Sasabihin ng guard sa'yo, labas mo, open mo yung di ba? Uy, di mo pwedeng sabihin na, manager ako sa company namin, ako nakakataan. Pag sinabi ng guard na, open, tapos check ko yung mo, kailangan mo magpasako. Tama? Tama po ba? Ibig sabihin, lahat ng lugar, merong mga kanya-kanyang authority. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and they will be punished. Grabe, no? Ang sino daw po sumusuway, tandaan niyo po ito mabuti, ang sino daw pong nagre-rebel against God's established authority ay nagre-rebel daw po sa Diyos. No? Kaya patawalan ako ni Lord kung minsan naiinis ako sa mga traffic enforcer. No? Patawalan ako ni Lord kung minsan naiinis ako sa mga, dito lang, mga sa HOA o barangay tanod. Aba, sila po ay God's authority, nilagay sila ng Diyos yan. At pag nag-rebel daw tayo sa kanila, ay nag-rebel din tayo sa Diyos. Tignan niyo po sa verse 4, sabi diyan, the authorities are God's servant. Ano yung word na servant dyan? Ang word na servant dyan ay yung word na diakonos o yung word na deacon. Di ba sa atin narinig yung deacon? Sa church, di ba? Yung deacon, para bang mga pastor or reverend, kumbaga yung mga nandyan pa na nagta-traffic, servant ni Lord yan, mga deacon ng Panginoon yan. Sa ibang area nga lang. The same word, ginamit ng Bible, ginamit ni Paul. Kaya sabi dyan, the authorities are God's servants sent for your good. But if you are doing wrong, of course you should be afraid, for they have the power to punish you. They're God's servant, God's deacon, sent for the very purpose of punishing those who do what is wrong. Kaya mga kapatid, why we should submit to governing authorities? Kasi po, sila po ay tinalaga ng ating Panginoon. And then sabi din po sa 1 Peter chapter 2 verse 13 to 14, alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan
mula man sa maliit hanggang sa pinakamataas, maging sa emperador na may pinakamataas na kapangyarihan o sa mga gobernador na sinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, why we submit to government? Kasi po, itinilagasin na ng Diyos para mag-implement po ng protection and punishment. And they are God's servant. Ang hirap, no? Lalo-lalo na, ang hirap pa lalo-lalo na, pag yung nasa authority ay parang unreasonable. O kaya naman, para bang unjust, hindi makatarungan. O kaya naman, masama. Anong gagawin natin, mga kapatid? Tama ba? Anong gagawin natin? Pero alam niyo po, merong panahon ng Diyos. Merong justice ang Diyos sa mga taong sumusuway po sa Kanya. Di ba, parang isipin natin, parang lalo ngayon, no? Lahat ng mga government, yung mga benefits, parang lahat nagtaasan, di ba? Taas ng SSS, taas ng PhilHealth, di ba? Nagtaasan, parang isip mo, ano ba to? Parang bakit ganyan? Pero sabi nga ng Bible sa atin, we should obey, respect, and submit to our government authorities. Okay? Kaya, anong gagawin natin? No? Alam niyo po, pagtiwalaan natin ng Diyos kasi merong panahon ng Diyos sa bawat masamang nanunungkulan. For example po, si Nebuchadnezzar, masama po siya, pero alam niyo po nangyari sa kanya? Grabe yung nangyari sa kanya. Grabe yung justice na pinailan ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, sa madaling salita, doon sa mga government authorities or sa authorities na unjust, unreasonable, hindi makatarungan, merong panahon ng Diyos dyan sa mga tao na yan. Mananagot silang lahat sa Panginoon. Walang makakatakas po sa Diyos. Walang makakatakas sa Diyos. Alam niyo po, they can experience justice. We can experience justice kahit po dito sa mundo na ito. Lahat sila ay nakikita ng Panginoon at dadaan po sa kamay ng Panginoon. Okay? Kaya relax lang po tayo. Relax lang po ha. Huwag tayo mag-away-away pagdating sa election, huwag tayo mag-away-away. Lalo-lalo na po nung 2022 election, grabe. Yung pagbabangayan ng mga, kahit mga Christian, kahit nga po mga pastor nag-unfriend sa Facebook kahit nga po mga pastor, kahit nga po sa group namin, minsan may mga nag-relieve pag-usapan politiko, nag-relieve kasi para bang hindi ka sang-ayon dun sa mga pinagsasabi ng isa, di ba? Ibig sabihin, ganun po katitipid yung issue. Pero, alam natin na kontrolado pa rin ng Diyos. There's a ultimate authority in heaven kahit yung mga tao na ito ay nagpa-practice ng injustice. Amen? Kaya hopefully yung mga dumadaan dyan sa paligid ay papray natin sila, no? Kahit parang bakit naman tiniming talaga nila? Nasa simba natin, di ba? Pero let us pray for them, no? Na gamitin sila ng Panginoon. Now, ang last tanong ko dito is, when it is okay to disobey government authorities? Kailan ba na okay na hindi ka susunod sa governing authorities? Number one po is when they violate the sanctity of life. Yan, the sanctity of life po yan. Kulang, no? When they violate the sanctity of life. Ibig sabihin, for example po, sa Exodus, di ba, ang utos ni Pero, patayin yung mga bagong silang na bata. Pero, ang ginawa ng mga midwife ay hindi nila sinunod. Bakit? Kasi na-violate yung sanctity of life. Yung mga inosenteng bata ay papatayin. Kaya, kailan tayo hindi susunod sa authorities? Sa magulang mo natin o saan mga authorities? Pag nababiolate po yung buhay, inosenteng buhay. Tama po ba? Kaya, dun po natin sila hindi susundin. Okay? Pangalawa po is when the law
prevents us from worshiping God. Pag ang gobyerno na ay nagsabi na mag-stop na kayong sumamba sa Diyos, tama? Hindi natin silang pwedeng sundin. Daniel chapter 3, yung sila Daniel, sila Shadrach, Meshach, and Abednego, pinigilan sila na sumamba sa Diyos. No? Doon lang sila sa hari sasamba. Pero ang sabi ng Bible sa atin is hindi nila sununod yung authority. Why? Kasi alam nila kung sino yung pinaka-final authority pa rin po nila. Kaya tayo bilang isang simbahan, pag pinigilan tayo ng magulang, no? Pinigilan tayo ng teacher, no? Pinigilan tayo ng gobyerno para sumamba, ay hindi po natin kailangan sundin kasi ang sinusunod natin ay ang Diyos. Tama? Kaya nung pandemic, maraming nagtalo-talo kasi maraming simbahan na nasara Tama? Pero alam niyo po, hindi pwedeng pigilan ng civil authority yung godly authority, God's command. Okay? Number 3 po, when authorities stop us from sharing the gospel. When authorities stop us from sharing the gospel. Pag pinagbawal sa ating bayan, sa ating school, no, sa ating trabaho, ang pag-share ng gospel, hindi po natin kailangan sundin. Sabi ni Peter, pinigilan sila mag-share, huwag na kayo magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi sa Acts chapter 4. Pero ano sabi ni Peter? We would rather obey God than man. Okay? Kaya, mag-share pa tayo ng gospel? Kung mayroong pumipigil sa atin, huwag tayo magpapigil. Nalala ko po, dati, doon nasa campus, ministry pa po ako sa school, no? Yung mga teacher, principal, ay nag-stop sa amin. Actually ako, nahuli ako ng teacher, nag-share ng gospel doon sa loob ng school, no? Pero, I hold on this principle, no? Na hindi pwedeng pigilan ng authorities ang pag-share ng gospel. Pero hindi ko naman inawa yung teacher or binula yung teacher. Ang ginawa po namin is ginawa namin ang proseso. Pinag-pray namin yung campus, pinag-pray namin yung principal, at lumapit kami doon sa division head. Diyan, kay Ma'am Cherry doon, dyan sa 13, kumuha kami ng letter, and sa biyaya ng Panginoon na aprubahan at nagpatuloy yung pagbabahagi ng salita po ng Panginoon doon sa loob ng campus. Ibig sabihin po, when authorities stop us to share the gospel, we should not obey them. Amen ba? Kaya, yan. Ano application natin? Number 1 is pray for the Philippines. No? Pray for the Philippines. To our government leaders and for the upcoming election. Panalangin po natin ang ating gobyerno. Isama po natin yung ating gobyerno. Sabi ng 1 Timothy chapter 2, 1-3, pray for the governing authorities. No, pray with thanksgiving, supplication, petition, lahat na ng klaseng prayer. Ipag-pray natin yung ating governing authorities na gamitin sila ng Panginoon to fulfill God's purpose. Na gamitin sila ng Diyos para manungkulan ng maayos po sa ating bayan po. Let us pray. Sino po dito ang nagpe-pray sa bansang Pilipinas? Amen. Kaya every week po, sinasama po natin sa ating everyday prayer yung pagpipray po natin sa ating bansa. Amen? Kung mahal natin yung bansa natin, no, i-minimize natin yung pag-criticize sa ating government authorities. Instead of criticizing, let us pray for them. Let us shout our voices. Pwede tayong mag-voice out sa social media kung ano yung natin, parang godly conviction natin, but minimize criticizing our government. Instead of criticizing, pray for them. And then do it. If you want to voice out our opinion, do it in a loving way. Because Christians should be known by our love for other people, love for our government, love for other
fellow citizen, for other fellow Christians. Amen? Okay lang po na mag-voice out. Sabi nga, sabi nga ng sikat na quotation the triumph of evil when the righteous is silent. Di ba? Yun ang pinangahawakan ng mga Kristiyanong talagang lumalaban sa ating gobyerno. I mean, di lumalaban, parang pinaglalaban yung kaibubuti ng ating government. When the triumph of the wicked, pag tayo daw po, nagtatagumpay daw po yung mga wicked, pag tayo daw po ay nanahimik yung mga righteous people. And let us pray for our government po. Pangalawa po is submit to governing authorities. Mag-submit tayo. Respect government officers. Obey traffic rules. Now, vote according to your godly conviction. Pagdating sa pagboto, huwag natin gamitin yung popularity. No? Huwag natin gamitin yung charisma ng tao. Kundi mag-base tayo sa godly principle. No? Godly conviction. Itong tao ba na to ay sa tingin mo, na magagampanan niya yung tungkulin niya to protect and to punish evil in this country. Okay? Tama ba? Nandiyan pa ba kayo? Okay. Very challenging ngayong umaga, di ba? Pero sana po ay meron kayong natutunan. And pangatlo po is share Jesus to others. Share Jesus to others. We believe as Christians that the gospel of Jesus is the hope of the nations, not politics or any institution. Share Jesus to other people. Okay? Amen? Disciple a one person. Now, if you want this nation to be changed, wala yan. Hindi yan magmumula sa politiko. Hindi yan sa mga politiko. Hindi yan sa mga personalities. So, kundi ang pagbabago po ay nasa ating Panginoon Kristo. Amen? Amen. Palakpakan na natin si Lord. Alam niyo po, okay, alam niyo po, merong isang bata na nangangalap siyang baguhin ang buong mundo. Isip siya, paano ko ba babaguhin ang mundo? Paano ba magkaroon ng transformation sa buong mundo? O paano ba magkaroon ng transformation sa bansa? Nag-isip siya. And then, nag-end siya sa kaisipan na hindi niya mababago yung mundo. Ang tanging mababago niya lang ay yung kanyang sarili. Kaya, ang pagbabago ng bansa ay nagsisimula po sa pagbabago ng ating sarili, ng ating buhay. At ang pagbabago ng ating buhay ay makakamtan lang po natin pag nasa ating Panginoon tayo. Pag na-encounter natin si Jesus, pag meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Especially ang mga bagong generation ngayon, they are passionate, no? The Gen Z, the Alpha, no? Ako, millennials. Yung iba, may linya. Okay? Very, meron silang vigor, no? Talagang gusto nilang magkaroon ng impact sa world transformation. Pero alam niyo po, ang pagbabago ng bansa magsisimula sa pamilya. Ay, sa sarili. Pag nabago mo yung sarili mo, pwedeng mabago yung family. At pag mabago mo yung family, pwedeng mabago yung community. At pag nabago yung community, magkakaroon ng national transformation. Kaya kailangan natin si Jesus, si Jesus. Kasi po, walang magbabago ng buhay kung wala po ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Amen. Palapakan po natin si Lord. Important si Jesus! Okay, let us pray po. Let us pray po. Sandali po tayong